Marami nagtatanong, pwede ba akong magpalit ng 1x crank? Okay lang ba sa 7, 8, or 9 speed? 3x ako ngayon. Gusto kong mag 1x, anong gagawin ko? Kung tanong mo din yan, para sa'yo ang video na to. Ngayon pa lang, sasabihin ko na, ito ay usapang hardware o pyesa. Kasi may magko-comment sasabihin, mas importante ang ensayo kaysa dyan. Magpalakas ka kaysa bumili ka ng pyesa. Tuhod is life. We don't need fancy. Yeah, alam na nating importante ang mga yan. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay tangible na bagay. Kung hindi mo alam ang tangible, Google mo. Anyway, wag na nating patagalin pa. Ano ba yung kailangan mo pag gusto mo mag 1x? Or galing kang 3x, 2x at gusto mo mag 1x? Pwedeng upgrade yan sa iba or downgrade. Bahala ka kung saan ka lulugar. Sasabihin ko lahat ng kailangan mo para ma-achieve mo ang proper 1x. Unang-una, papasok sa isip ng siklista pag gusto nilang mag 1x magpalit ng crank na single chainring. Tama naman yon. Ito ang mga dapat mong i-consider. Syempre, kailangan mo ng 1x crank. Maraming klase ang mga yan. May square taper, ito yung mga mura. Kadalasan sa mga budget bike, yung mga stock nila na bottom bracket ay square taper pa. Pwede mong i-consider na ito ang kunin kung square taper pa ang bibi mo para makatipid. May kabigatan nga lang itong mga ganitong type ng cranks at bottom bracket. At medyo mahirap i-maintain yan dahil mahirap baklasin. Isang klase pa ay yung hollow tech or yung mga outboard bottom bracket. Kung may isasuggest ako na bibilin mo, ito yung isasuggest ko. Kasi ito yung mas maganda, mas moderno, mas madaling i-maintain, mas simple kumpara sa mga square taper. Dahil outboard ang bibi nito, mas madaling iayos ang chainline. Gawa ng pwede kang maglagay ng spacers para makuha mo ang tamang chainline. Para hindi masyadong baluktot sa magkabilang dulo ng mga gears ang chain mo. Kasi sa mga 1x system, talagang nakabali ang chain mo pag nasa dulo-dulo. Kaya kailangan mong ayusin ang chainline via spacers para nakasentro yung chainline mo sa overall length ng cogs mo. May iba pang crank at BB like Octalink. Pwede din naman yan. May mga ganyang 1x din naman. Pero kung mag-a-upgrade ka din naman, mag-hollow tech o outboard ka na. Or sa SRAM, yung mga dub bottom bracket, okay din yun. Isa din yan sa mga isasuggest ko, lalo na kung magsa-SRAM ecosystem ka. Mas madali lang talagang makakita ng mga outboard na Shimano kumpara dito. Pero goods na goods din tong SRAM dub. Syempre, pag usapang cranks, dapat may chainring yan. Narrow-wide ang chainring mo dapat. Narrow-wide means malapad, manipis yung mga ngipin. Piniprevent nito ang pagkahulog ng chain. Kasi yung profile na ganito ay parehas sa mismong chain natin, na malapad at manipis. Importante na narrow-wide ang chainring mo. Chainring size. Mas maraming ngipin, mas mabilis, pero mas mabigat ipadyak. Mas konti ang ngipin, mas mabagal, pero magaan ipadyak or pang-ahon. Nasa sayo na yan kung anong size ng chainring ang pipiliin mo. Depende sa riding style mo or discipline. Kung rat-ratters ka, gusto mo laging mabilis, malaking chainring ka, 30-80 or 40 pataas. Kung chill ka lang, okay lang sa'yo ang mabagal pero ayaw mong nahihirapan sa ahon, magmaliit ka na chainring, 30-60 pababa. Maraming factors to consider ang pagpili ng chainring size. Yung mga sinasabi ko, yan yung mga basic na dapat mong malaman. Kailangan mo ding i-consider ang frame mo. Kung kasya yung malaking chainring kasi baka tumama na yan sa chainstay. Kailangan mong tandaan yan. Nat, may existing na ako na cranks. Mako-convert ko ba ito sa 1x? Pwedeng oo, pwede ding hindi. Una, tignan mo kung natatanggal ang chainring ng cranks mo. Kung bolts lang yan kagaya nito ang nakalagay, pwede yan. Pero kung nakarimatche yan or nakaribit, tulad nito, sorry, pero magpapalit ka ng buong cranks. Kung removable ang chainring ng cranks mo, kailangan mong i-consider ang BCD or yung tinatawag na bolt circle diameter. Pwede mong i-search yung cranks mo kung anong BCD niyan or sukatin mo. Maraming klase ang cranks, may asymmetric at may symmetric. Asymmetric, makikita mo hindi yan pantay, uneven yung bolt spacing. Parang pa-rectangular ang itsura niyan. Symmetric naman, even yung bolt spacing. So, parang square yan. Kasi pantay ang bawat sulok. May mga cranks din na mas madami ang kamay. Ibang chainring din ang kailangan mo dyan. Meron din mga direct mount na tinatawag.
Ito yung mga cranks na nasa gitna ang locking system. May Shimano at SRAM version ng mga ito. Itong nasa akin na 1x component, SRAM yung ginamit nilang locking system. So, you have to do your research kung ano bang chainring ang tama para sa cranks mo. Kaya ang iba, ayaw na mag-isip, bumibili na lang ng 1x specific na crankset. Maglilink na lang ako sa description ng mga gamit kong crankset na pwede mong bilhin. Nat, okay lang ba sa existing bike ko na cranks lang ang papalitan ko? Goods na ba ako nun? 1x na ba ako nun? Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician, at cyclist na gumagawa ng high-quality bike-related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay ang taga ng kapitbahay. At sa inyong bahay, iraratay. Okay lang ba sa existing bike ko na cranks lang ang papalitan ko? 1x na ba ako nun? Ang sagot, pwedeng oo, madalas hindi. Oo, kasi baka yung specs ng mga existing components mo pasok na para sa proper 1x system. Pero, madalas, hindi. Kasi yung crankset, isa lang yan sa mga components na kailangan para ma-achieve mo ang proper 1x. Madalas, yung ibang components mo, bitin yung specs. Or, hindi talaga pang 1x. Kaya, kailangan mong panoodin ng buo itong video na ito para mas maintindihan mo. Take note guys, kung magwa 1x ka, hindi lang crank at chainring ang papalitan. Madalas, buong drivetrain. Swerte ka na lang kung yung existing components mo ay pasok sa specs. Next up, isa sa mga importanteng components na kailangan mong palitan ay yung cassette, cogs, sprocket, or gears sa likod. At kung ano pa mang tawag dyan. Dahil nagbawas ka na ng chainring sa cranks, yung gearing ratio mo mas konti na. Ito ngayon yung reason kung bakit importante itong component na ito. Pag nakakita ka ng mga proper 1x system, pagkalaki-laki ng mga plato niyan sa likod. From maliit hanggang sa napakalaki. Kaya ganun yan kasi kailangan niyang bawiin yung nawalang gear ratio nung nagbawas ka ng chainring sa cranks. Kasi isa na lang ang natira, kailangan mag-compensate yung gear sa likod. Kasi syempre, kung gagamitin mo pa rin yung dati mong cogs na maliliit, bitin na yan sa ahon. Or, bitin din sa patag. Para sa mga newbie, pagdating sa mga cogs sa likod, mas malaking cogs or mas maraming ngipin, mas magaan ipadyak, pero mabagal. Mas maliit na cogs or mas konting ngipin, mas mabilis, pero mas mabigat ipadyak. Kaya malalaki yung mga yan para hindi ka bitin sa ahon. Kung magwa 1x ka, at least 1140-60 yung cogs mo sa likod. Yan yung sweet spot. Pwede ka pang maglaki, like 1150T. Nat, okay lang ba yung mas maliit dyan sa 1140-60? Ang sagot ay oo naman. Ang tanong na lang dyan kung kaya mo bang padyakan yung maliit na cogs sa ahon. Wala namang problema doon. Ako, I'm running 1142T, largest cog, kadalasan. Pero pag alam kong matindi yung mga ahon na pupuntahan ko, kinakabit ko yung 50T ko. May option ka din ng mas malaki na range. Katulad ng mas bagong Shimano na 1051T na cassette na gumagamit ng microspline na hubs. At SRAM Eagle na 1050T na gumagamit ng XD na hubs. At meron pang mas malaking range na 950T na XD hubs din ang gamit. Ito yung mga E13 at yung mga ZTTO na cogs. Pangratratan at ahunan yung range na yan. Gusto ko yan Wala lang akong pera. Wala nang ang jowa, wala pang pera. Isa pang tanong, ano bang speed ang pwede sa 1x? Bago ko sagutin yan, sa mga hindi nakakaalam, ang speed ay kung ilan ang dami ng cogs mo sa likod. So kung 7 yan, 7 speed yan. Kung 11, edi 11 speed, ganun lang kasimple. Entiendes? So, ano bang speed ang pwede sa 1x? Ang sagot ko ay at least 8 speed. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede yung mga naka 7 speed. Okay lang naman. Gawa ng yung mga downhill bikes, kadalasan naka 7 speed lang yan Kasi nga, hindi nila kailangan pumedal ng paahon kasi nga downhill bikes. So, hindi talaga nila kailangan ng maraming gears. Pero sa normal bikes like XC, trail, enduro, o gravel, ang magiging problema kasi ng 7 speed, napakadalang ng mga malalaking range sa ganung speed. Ang pinakamalaking nakita ko na 7 speed na cogs 32 yata. Medyo bitin sa ahon. Mabigat na yan padyakan lalo na sa mga matarik na ahon. Baka may magko-comment na naman, sasabihin, kaya ko kaya yung 32 Ti ahon, nagagawa ko kaya sa Timberland yan. Di ikaw na. Pero guys, hindi lahat ng tao ay willing pumadyak ng ganyan. May mga tao na gusto din umahon pero ayaw mapagod.
Sabi ko nga kanina, ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga tangible na bagay. Pyesa, bike components. Hindi kung gaano kalakas yung tuhod mo or kung anong nagagawa sa'yo ng ensayo. Kung hindi mo alam ang tangible, Google mo, Gar. Anyway, ang sinasabi ko nga, at least 8-speed na cogs. Suffice na yan. Kasi, alam ko, available sa 8-speed yung mga 1140-60 na cogs. So, may pangpatag at ahon ka na dyan. Ano ba yung sweet spot na speed? Para sa akin, yung sweet spot na speed ay 10 speed. Kasi nasa in between yan ng 8 and 9 at 11 at 12. Currently, I'm running 11 speed. Sa future, baka mag 12 speed ako kasi yun lang yung available na speed sa napupusuan kong drivetrain. SRAM access! Pero, 10 speed, 1140-60, goods na yan. Pahabol na tanong, stuck pa kasi yung bike ko. Gusto kong mag 10 speed pataas na 1 by. Kailangan ko bang magpalit ng hubs? Ang sagot ay depende sa hubs na meron ka. Kung nakakaset type na yan or yung tinatawag na Shimano HG Spline, congratulations! Hindi ka na magpapalit ng hubs. Pero kung naka-threaded hub ka pa, unfortunately, kailangan mo magpalit ng hubs. And also, kung gusto mo ng mga modern Shimano at SRAM 12-speed na group set, kailangan mo magpalit ng hubs na nabanggit ko kanina. Yung Microspline para sa Shimano at XD hubs naman para sa SRAM. Though, may mga SRAM 12-speed drivetrain na gumagamit ng standard HG spline like yung SRAM SX at NX. Pwede mo i-consider yan kung naka-HG spline yung hubs mo. Pag-usapan naman natin yung RD and shifter. Importante din yan. About sa RD at shifter o rear derailleur na tinatawag, dapat same speed nung iraran mong cogs yung RD mo at shifter. Kung 10 speed ang cogs mo, dapat pang 10 speed din ang RD at shifter. Kung 11 naman, dapat pang 11 din. Huwag ka nang mag-mix and match ng speed para less sakit ng ulo in a long run. Yung iba kasi itatanong, pwede ba akong mag 9 speed na RD sa 10 speed na cogs pero 10 speed yung shifter, bla 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 bla. In some cases, pwede. Gagana yan. May nakakagawa niyan. Pero huwag mo nang gawin yan. Please, huwag mo nang gawin yan. Kung hindi ka naman technical na tao, huwag mo nang pasakitin yung ulo mo. Ang goal dito ay ma-achieve yung proper 1 by. So kung anong speed ang gagawin mo, dapat lahat ganun na. Compatibility is the key. Another thing, yung RD, dapat may clutch mechanism. Ano ba yung clutch na yan? Ang ginagawa niyan, pinapatigas niya yung spring tension to reduce chain slap. At para maiwasan din yung pagkahulog ng chain sa chain ring. Gawa ng matigas yung tensyon. Sa bawat brand, iba-ibang klase yan. Like Shimano, may switch para ma-engage yung clutch. Sa SRAM naman, always on yan. Wala nang switch. And not, okay lang ba kung mag-run ng RD na walang clutch sa 1 by? Yes! Pwede naman. Mas may chance lang na malaglag ang chain sa chainring at mas madalas lang ang chain slap. Lalo na sa trails. Pero nasubukan ko na sa L2 Elite ko yan. Walang clutch yun. Okay naman, hindi naman ako nagkakaproblema. Isa pa, sa dapat mong i-consider ay kung kaya ba ng RD mo yung malalaking cogs. Ang mga RD meron niyang maximum largest cogs na kaya. Pwede mong tignan sa website ng manufacturer kung ano ba yung kaya ng RD mo. Kaya yung mga RD na 1 by specific, mahaba yung kit niyan para maabot yung malalaking chainring. Yung iba, ang solusyon nila, pag hindi kaya ng RD nila, gumagamit sila ng RD extenders or yung tinatawag na goat link. Medyo nagbabago yung shifting, nababawasan yung pagkaswabe ng shifting pag ganun eh. Kaya hindi ko ina-advise na mag goat link ka. As much as possible, bumili ka nung 1 by specific na RD at shifter. Kung ako talaga yung tatanungin, yung RD na kaya na talaga yung malalaking cogs ang kunin mo para walang problema sa future. Syempre, dapat may chain. Pagdating naman sa chain, sobrang basic ng rule. Kung anong speed ng cogs mo, ganun din dapat yung speed ng chain mo. So habang tumataas ang speed ng drivetrain mo, panipis ng panipis yung chain na yan. Yung speed ng chain, hindi haba yan ha. Yung iba kasi akala nila yung speed ng chain haba. Hindi. Yung speed ng chain ay yung nipis o pagkalapad ng chain. Kaya kung naka 11 speed yung cogs mo, dapat pang 11 din yung chain mo. Kasi sakto yung nipis nun dun sa 11 speed na cogs. Araso? So yan lang naman yung mga basic na kailangan mo para makapag 1 by ka. Uulitin ko, hindi lang yung cranks ang papalitan para mag 1 by. Dapat yung cogs, RD, shifter at chain ay pasok sa specs para ma-achieve mo ang proper 1 by system. To support the channel, may GCash QR code tayo dyan sa description.
Pero walang pilitan yan. Ipapaalala ko na lang din. Meron pala tayong FB at Instagram. So kung nasan ako, malalaman mo dyan. Kasi minsan pupunta akong Baguio, hindi mo alam nandun pala ako. Dyan ko ilalagay yung mga updates. So follow nyo ako dyan. Ilalagay ko na rin yung Strava link sa description. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam. Wow, bright ng aking lights. SRAM Access!